Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. So yeah, welcome back sa ating new episode dito sa Notify and YT Satellites. Chika ko na rin yung YT kasi i-follow rin nyo ako doon kasi doon ako may kinikita. Doon ako monetizer it. And dito, YE. Parang talaga. Ganun. So I think, wag natin patagalin pa kasi medyo, kaya wag na nating, mag-run na tayo, no? Baka diba? So muna tayo. So, DJ Mahal, aralit. Kasi niyo ko, mama, papa. Siyempre, ayan, wag na natin patagalin pa talaga kasi favorite naman yung tagal. Kasi naman, sayang yung time and effort and time is gold and everything nice. So, I think, yeah, ang ating first category is horror, is a wash, kulaba, is a wash, daw. At ang kanyang titulo dito is a mirror on the wall. Alam mo talaga, siya yung magiging si Snow White ng Pinas. So, ito na nga. Ano gagawin? Let's read it! Hello, Mima Sophie Prime / that word / SEO ng Sophie and Cot sa mga igiters. Before everything nice, sorry pala if hindi ko alam ang ibang igiters word. So, ayun na nga. I just wanna share my story na hanggang ngayon is a never kong makakalimutan. Sa Nierbach nung elementary ako, sakitin ako, parang tambay na ako sa hospital noon. Pero yung pinaka-over na sakit ko is nung grade 5 ako Every 6:30 AM kasi sinusundo ako ng service ko papuntang school. And mga last few months ng school, bigla na lang ako nagsusukastra every 6:30 AM. Super sakto talaga siya. That's why hindi ako nakakapasok sa school. Nagtaka na si Namuji kung bakit nangyari sa akin yon. So, check up na niya ako sa isang doktor. Mother Sophie, hindi biro yung pagsusuka ko. Parang gustong lumabas ng trangkeya ko. Takot pa. Alam mo yung parang demo pa. Alam mo yung parang tinotodo, yung gano'n, kailangan ibuka, yung mga gano'ng, gano'ng atake ba. Talagang, alam mo, nakakapanghina yon. So, let's move on. At ang sabi niya pa dito, pero after naman ng 6:30 AM, kasabay ng pag-alis ng service ko, nagiging okay din naman ako. That's why it's so suspicious po. Doon sa doktor na pinuntahan namin, binigyan niya lang ako ng mga gamot, pero hindi pa rin mawala yung sakit ko. Napag-decide ni Muji na ipatawas ako sa kakilala niya. Sikat kasi sa province namin yung pagpapatawas or fairy god mother father. And sabi nung nagtatawas is pumunta na raw kami sa isang manghula. Bata pa ako dito, so hindi ako gaano nakaramdam ng hulba pero alam kong something's wrong. So pumunta na nga kami sa manghula dito and dito lang din sa barangay namin. Kakarating lang namin, iba na talaga yung vibes niya, like eye contact talaga kami. Kapasok namin is pinahiga niya na aques, at saka parang, parang lamesa yung hinigaan kesh, and jilot-jilot. At ito na nga ang other. Mother Sophie, ang sabi niya ay kinukuha na raw ako ni Mama Mary, at mauuod na raw ako bago pa raw ako maging 10 years old. Nagulat ako at si Namuji. Siyempre, sino ba namang hindi? After nun, nakita ko si Namuji umiiyak habang sinasabihan ng mangjujula si Muji kung ano ang dapat gawin. Ang sabi niya tuwing gabi daw, kailangan ko raw magkumot ng color red at dapat daw pumunta kami sa isang simbahan upang mag-alay ng isang bestida sa isang santo at kung sino ang kukuha sa bestidang yon ay siyang magiging fairy god ang mother upang mapaalis ang prevision na yon. Takot naman. Dahil sa kabadage na si Muji, ginawa niya lahat ng yon at sa araw din na pumunta kami sa simbahang sinabi ng mga hula, ramdam ko talaga yung kulba, Mother Sophie. Yung uncertain feeling na di mo ma-explain, kaya wala masyadong tao nun sa simbahan na yon, walang misa. So after namin magdasal sa loob ng simbahan, inali na namin ang bestida na nakalagay sa isang paper bag. At naalala ko pa nun, Mother Sophie, na bago kami lumabas, tinilang ko ulit yung paper bag at pagkakita ko, ay nawala ito. Powers?
So, it's kind of, alam niyo yun, talagang hindi natin mapaliwanag talaga. Kasi may mga iba't ibang tao or nilalang pa na nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Ako, diwata lang ako pero, ako ba sa Kristala? So, let's move on. Fast forward, nagdaan ng ilang araw at binalikan na ulit namin ang manghuhula at wala na akong naramdamang sakit dito. Sinabi ni Mama na ginawa niya lahat ng pinagawa niya at tinanong din ni Mama kung bakit nangyari yun sa akin. At Mother Sophie, ito na ang second twister. The maid. Ang sabi ng manghula ay nagkagusto raw sa akin ang multoret. Yes, Mother, isang multo. Sa NER ng school namin, nag-aaral kasi ako sa isang school. Malamang school. Okay. At ang sabi ng manghula ay meron daw talagang multoret sa CR namin. Specifically sa Bolamin. In-advise ako ng manghula na iwasan tumingin sa Bolamin upang hindi na mapagdiskitehan ng multoret. Fast forward, hindi ako na-tegeret, Mother Sophie. In fact, nung 10th birthday ko ay pinaghanda ako ng parents ko as a way of celebrating na the fact na hindi natuloy ang prevision ng manghuhula. Senior high school student na ako ngayon at hindi na rin ako nagkakabukit, ma. Pero Mother Sophie, lagi ko pa rin napapanaginipan ng school ko na yon. Hindi ko siya iniisip or what, pero lagi lang nandoon ang setting ng halos ng mga panaginip ko. At recently lang ay napanaginipan ko ang isang multo sa NER na yon, nakatiti lang siya sa akin at malakas ang kutob ko na yun ang multo na sinasabi ng manghula. Takot ako! Yung lang! Ayun lang, thank you for reading, Mother Sophie. Please respond back if nabasa mo na ito. Tama na kayong kilikili ko. Wala akong proof of purchase na kasama ang multo, pero ito... Ano, gusto mo mag-invite pa ako ng multoret dito para makapag-selfie ret lang? Ito na lang ang childhood photo ko sa school na yon. PS, hindi to wansa. Thank you so much for sending your story. Yes, I think yun nga lang talaga. Yung hindi natin masasabi na may mga iba't iba talagang nilalang or lamang lupa. Lamang lupa talaga yung ating mundo. Kasi sobrang laki ng mundo, diba? Yung ano ba? Mother Herbal? So, ayun lang. So, ulit-ulitin natin na wala tayong laban dyan dahil ako ba si Kristala? So, I think yun lang. Thank you so much for sending your story, Naka. And at least, diba, nagawa talaga ng mother niya, talagang nilaban nila, lumaban yung mother niya, parang siya si Kristala. I think so, ha? Ganon. So, yeah, let's move on with our next story. Digimad. Roll it. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story at ang kanyang category dito is tearjerker/BL/kulaba at ang kanyang titulo is The Unsent A Love Story Part 3. So, ito na ang kanyang Part 3 from the previous episode. Ayan, so, anong gagawin? Let's rhythm! Dulok ba? So, hi, Mima Sophie. Hindi makaingay. So, yeah. Hi, Mima Sophie. Ako yung sayo ng Sophie & Co. aka sayo ng Sophie & Co. aka The Jimad. At sa aking mga co-egiters. Hello, it's me again. Ang Marapokla ng Pampanga and ngayon ang Widoret na ng Pampanga. So, Chocolate Hills na ang bowa ko and maraming mga nabigla sa mga relatives ko at mga kaibigan ko and pumunta sa baluran namin. Hindi established ang utak ko, Mima, at di ako makausap ng maayos. Puro giyak ako at ayoko na lang umalis sa tabi niya nun, ma. Hindi ako suicidal na mag-isip ng mga bagay para sumunod sa kanya pero ready na akong mategrate anytime. Basta will ni Lord. Parang nawala ang takot ko sa death, ma, na G akong mag-surrender ng life ko. So, ito na nga ang twister. Pa-travel ang family niya sa aming baler first met namin at ganito pa. Cool ba ako kung anong i-react nila, ma, at takot ako kung anong i-react o sasabihin nila sa akin. Gabi na makapunta sila at tahimik lang silang umiiyak. After na mahismasmasan, sila, Ate Ret, ang nag-explain sa lahat-lahat na happening sa hospital. Nakapag-usap din kami ng Mujina and shinare ko din yung mga happy moments namin with matching pictures sa aking ketay. Maayos ang pag-uusap namin ng Mujina, ma. Yung Puji naman niya, on the way na. Cool ba naman ako, ma, since wala akong Puji ng 20 years, di ko alam kung paano makipag-interact sa mga Puji.
Wala akong kulbang naramdaman, Mima, kung hindi lungkot at sikip sa dibdib. Nakausap ko siya ng maayos, then ang pag-uusap namin. Minahal naming lahat ang bunaks nila at nakita nila kung gaano siya kasaya noong mga panahong kasama pa namin siya, Ma. Napatigil ako nung napatanong ang Puji niya kung nandun ka, may chance bang makasurvive siya? Di na ako umimik, Ma. At umiyak na lang sa front ng Puji niya. Hinagod niya lang niya ako sa balikat habang umiiyak. And fast forward, ulit, Ma, this July lang nag-travel ako sa Tacloban with my friend na din para i-visit ang grave niya, and me, mabukit pa rin talaga. Sobrang bukit. Mag-iisang taon na pero parang fresh pa rin, Ma. May mga tanong na unti-unting nasasagot na, but I realized that time just heal but will not cure me. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa utak ko na wala na talaga si Boa. Para pa rin akong nanaginip sa isang bangungot na sana gumising na lang ako nun, Ma. Ngayon, tinutuloy ko pa rin kung anong nasimulan namin, binibisi ko na lang yung sarili ko para may divert na lang sa ibang bagay ang iniisip ko. Manifesting na, Ma, one take ko ang board exam next year. I hope everyone na wag sumuka and continue life kahit na sobrang hirap na. Always pray and always connect to all your loved ones. Tandaan nyo na may mga taong nagmamahal sa atin. I know God allow this not to punish or hurt me, but to give me a growth and lesson. Nagpatato ako, man, ng For I Know the Plans I Have For You. May impact kasi sa akin siya. Na unti-unti na naging independent na ako, Ma, at ginagrab lahat ng opportunities na dumarating kasi ayoko mapagsisihan sa huli na di ko ginawa yung mga bagay na yon. Mas sinreasure ko ngayon, Ma, ang life experience ko kasi we'll never know kung kailan tayo matitagiret. Sobrang mysterious ng buhay na akala ko sa mga TV ko lang napapanood. Ay nangyayari din pala sa totoong buhay. Sana makatulog ditong story ko sa mga viewers and listeners mo, Ma, na may same scenario na tulad ko na magpakatatag sila at kumapit sa Diyos at sa mga alive pang nagmamahal sa kanila. Okay, tama na kayo. Basa rin kilikili ko. At yung mga proof of purchase ko, mabasahin. Baka sabihin yung once na lang ako, and again, for your eyes only. Ito talaga yung reason kung bakit ito ang titulo, Mima. Siya ang nag-give ng titulo sa akin ng LDR moments pa namin. Nag-travel ako from Pampanga to Tacloban and give him yung flower na ginawa ko sa kanya nung anniversary namin kasi favorite niya yung sunflower, and same kaya may matching tattoos din kami ng sunflower. I really miss him na. Kulang na lang sabihin ko sa kanya na, psst, pa-join. Huy, wag mo na! Thank you so much for sending your story. So that's the finale, kanyang part 3 na story, The Unsent, a love story. And I know naman na pag nakita kanya na masaya, is masaya na siya. And alam mo naman kung sino yung number 1 supporter mo, kundi siya lang din, diba? So, yeah, tuloy-tuloy lang ang love. And yun nga yung tama yung sinabi niya na parang connect with a loved ones, and then alam niyo yun, ayun yung magiging ano natin support to fight for the lives, for the everyday challenge in our life, mga ganon. So yeah, thank you so much for sending your story, and ayun na, so tearjerker talaga. And anyway, that's yun talaga ang buhay ng tao, diba? Hindi natin talaga masasabi, kaya let's make our time to be more memorable, to be, it's precious time kasi nga, balak sa hindi na ma-explain pag English pag placeable talagang hirap na, no? Anyway, alam niyo na yung gusto niyo kong sabihin sa inyo at alam niyo na yon. So, love you all, mga Egaters. Kaya, huwag kayong mag-alala. May tawag dito, all the hardship, all the sadness, may balik sa atin yun na maganda and everything nice. So, yeah, let's move on with our next story. DJ Maed. So, yeah, let's move on with our next story. So, ang ating category dito is komedya, /BL, /libido, /let the love begin. At ang kanyang titulo dito is matigas na kahuiret over naman sa narrative. Over naman sa botanist. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, aka Seo ng Sophie & Co, tanging content creator na namumukod tangi ang newsod sa mga masisikip na admin at sa may co-egaters ko. This story started way back 2017 pa, Ma.
I met this Oms in my pageant era dito lang sa barangay namin, and he is a contestant din at naging kaibigan ko na rin. Ngayon meron kaming GC ng mga contestant at nalaman ko ang FB account niya, at dahil palong-palo ako noon, nag-add ako sa kanya at nagsimula na kaming mag-usap. Take note ha, lahat ng picture-aka namin during practice is tinatabihan niya ako, pero dinedma ko lang. Kala mo talaga siya na yung parang pinaka-powerful na balak ba? So, let's move on. Fast forward, mas lumalalim ang pag-uusap namin to the point na parang magbawa na kami. Kayo not alam ba talaga sila yung tinadhana ng mundo. So, let's move on. Pag di lang ako makareply sa chats niya, bigla siya magagalit na parang jojombagin ako. Yobong bo. Kala mo talaga, over, akala mo talaga may level, charot. Until na pagdesisyonan ng isang kaibigan namin ng OMS din na mag-movie marathon kasama yung mga other contestant ng pageant. So ako naman bilang Namodrain, sabi ko, sige. At ito na nga ang Twister at the Jamed. Yan. Wait lang, kagat ako ng... Feeling ko minanastra yung dilastra ko kasi diba parang kinagatstra ko siya. So, labanstra. So, let's move on, stra. Dumating na ako sa bahay at pumasok sa kwartoret dahil nag-iintay sila sa akin sa loob. Pero malala ako dahil kami ng tatlo ng friend ko at si Oms ang nasa kwartoret. Tinanong ko naman yung friend ko kung nasaan yung iba. At sabi niya naman sa akin ay, offer naman sa ass. Wala po, ote. Nginitian lang ako at nakatingin silang dalawa ni Oms. Kaya napasabi na lang talaga ako ng, alam mo yun, nginitian mo lang, totoo, na-offend ako. Nose crunch. So, let's move on. Cool ba malala ako na parang 13 May na ba to? Exit na sana ako kasi cool ba malala ako na parang 13 May na magaganap Dilaban ko pa rin kasi gabing-gabi na din at mahilig din ako manood ng movie red, kaya dead man na lang din ako, pero cool ba malala baka kasi 13 May ni Hindi ko, charot! Minove talaga Halos kalagitnaan pa ng kami ng movie ay orlock ng isang friend namin at dalawa na lang kami ni Oms ang nanonood, pero pansin ko na lagi siyang nakatitig sa akin. Kaya sinabihan ko siya ng, baka hindi pa tapos ang movie, ito na ako. Pero sa isipan ko lang yun na, babad-babad na ako. Uy, daw? Nginitian niya lang ako at kinurot ang aking pisngi. Naalala ko yung, tuwing naaalala ko ang mga araw na, uy, hawalakan mo siya. Kiss mo siya, giti ka naman, tingin ka doon, tapos gano'n. Naalala ko yung gano'n. So, let's move on. Natapos namin ang movie at napag-desisyonan ng mag-orlock at ito na ang second Twister the Jamed. Alam na. Bigla ako nagising at parang minahawakan ako matigas na kahoy at At ngiti pirate pala. Ang todo ng ngiti. Shitty pirate pala ni Omseret. Sobrang strong na parang naratri ang ngiti pirate niya. Offer naman sa national tree. Offer naman sa national tree. At dari-dari kong tinanggal ang camera ko sa loob ng shorty niya. Pero cool ba ako kasi kinuha niya at nilagay niya ulit. Hinimas gimasra ko lang ito parang may hinahawakan ako na arnis na gawa sa Danaya yan. Di ba si Danaya naka-arnis? Ba't naman arnis? In fairness borapi ka talaga siya Psst, pa-joy. So let's move on. Bigla niya akong ginalikan at nilip-tulalap na para bang ice candy ni Aling Nena. Ako na hindi makapigil, dali-dali ko siyang in-orpap at napang-moan and back naman siya. At binilisan ko ang pag-orpap na para bang pwedeng naka-fast forward pag nanood ka ng TikTok. Bilis mo? Ba't nagtalok na ba? So let's move on. Sabi niya pa dito, kasi kung mag-uumaga, baka mag-umaga baka makita kami ng isang Omseret na orlock at mag-13 May pa, charot, walang ganun. At ayun na nga, Mima, sabay kami na-achieve ang La Nina. Nagyuho na lang kami at naglito-lala para ma-achieve ang La Nina. At bigla siya nagtanong ng, asa ang trapo? Bisaya words yun. Ako naman wala makitang trapo. Pamunas. Trapo ay pants niya na lang ang ginamit namin pagpunas ng white cast namin.
Pagtapos na niyakap niya ako, sabay bulong na, hayaan mo na ang pansiro ko makita ng friend natin. Kasi planado naman daw nila yun. Hindi naman ako nagulat kasi bet ko naman din si Omseret at parang, let the love begin na ba this? Dito kasi! Siko. Sabi Siko sa kaibigan namin. Baka na Siko yung natutulong. Sabi niya, okay na, planado naman natin. Ah, talaga ba? Dito kasi! Ay, talag pala. Ano? Pakuminga. So, let's move on. Sabay ako sa kaibigan. Sabay Siko sa kaibigan naming Arlac. Emi lang ma. Walang ganun, baka magising at matuloy talaga ang tresemme. Halos gabi-gabi na ako sa kanila Mima. Minsan kasama yung isang OMS, minsan ako na mag-isa para makafocus ako sa pag-orpap sa kanya at walang nyarurot Mima kasi virgin pa ako that time. Pero Mima, ito na nga ang third twist. DJ mo, go mo na. Naalala ko noon 12 a.m. kami nag-start at 3 a.m. kami natapos. Over naman sa romance and over orpap lang ako sa kanya. Parang halos lahat ng musicians sa romance na gawa na namin sa sobrang tagal niyang maglaninya. Sakto lang ang ngiti Pirate basta bawi siya sa pag-romancing rep. Hindi kami nagtakatuluyan Mima ko kasi nag-Maynila siya. Hindi kami nagkatuluyan Mima ko kasi nag-Maynila siya that time. Hindi na ako lumuhod sa harapan niya kasi gusto niya talaga mag-Manila dahil may malaking problem siya. Even though kahit nasa Manila na siya, may communication pa rin naman, on and off nga lang. Pero ngayon, Mima, nagsasama na kami ulit as a BFF na lang. Kasi, may bowa na siyang Omseret at 9 years na yung friendship namin. Parang hindi ko kaya nung yung may aura kayo, tapos naging mag-kaibigan kayo. Ayoko! Na-awkward ako! Tapos may nangyari naman. Ganun. Gusto ko awa-awa talaga. Namo Jane Payne! Namo Jane! Yun lang, kahit may bawa siya, may ha? So, ito ang twister number 4. Yun lang, kahit may bawa siya, may nangyayari pa rin sa amin. No cheating policy tayo dito, wait. DJ mo, pa-prepare ng warrant. Please, hindi tayo gaganto dito. Kala mo sa court of Suprema. Ano ba yan? It's a no. Sabi niya pa dito, it's a big no talaga. Grabe kayo ha. No cheating policy. Anyway, libido niyo yung balak sa buyo. So, hindi ko na pwede i-share Mima ko na kasi no cheating policy tayo. Tama. Kaya hanggang dito na lang muna Mima ko. Sana ang Kilikili Earth ko. May part pa ito sana. Pero no cheating policy kasi yun eh. Sana okay lang sa'yo Mima na i-share ko kasi may 13 May na naganap. I-share mo. Basta wag talaga. Gusto niyo yun. Malamig kayo. So, let's move on. At ang proof of purchase namin for Mima Sophie Eyes Only, ako po yung nasa gitna. Then, naka-green polo siya na si Omseret na nyarurot ko. At yung isa naman is si Oms na early na Orlock na akala ko 13 May na ay BFF ko na din. Lagot kayo Ayan. So, thank you so much for sending your story. Ayun, it's a no for cheating policy. Kasi diba, sure, nananakit kayo ng mga puso, nananakit kayo ng mga tao. It's a no. Kung kayong dalawa lang sana, ba't di kayo nagkatuluyan, diba? Problema nyo pa ako dito eh. What a bad trip! Anyway, so, yeah, thank you so much for sending your story. So, wala kang magagawa, libido nila. Alam naman, tanggalin ko sila ng mga, tanggalan ko sila ng mga prostate, diba? Ba't tinanggal yung libido? So, dumako na tayo sa ating next story. Di na mabuo yung mod eh. Let's move on. So, yeah. Ang next story naman natin is Estrata /Libido /SKL. At ang kanyang titulo dito is Chest Tattoo na may mga snake emoji. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hi mga Mima at sa mga igiters na laging may say ng wansa / gnarly kahit wala pa sa chorus part ng intro. At syempre kay Mima Sophie, ang influencer na laging ganders at approachable. Hi pa! Binida na naman. Nako, Jane! By the way, may isa akong certified Merlat. Noong 2023, fresher pa akes. So, clueless pa ang keki na to. Then, boom. May kaklase akes no OMS na epek. Mistiso, masyongkad, typical na campus crush, pero low-key hindi siya ganun ka-sociable at a first with kaming close.
Pero dahil sa STS at sa lahat ng mga group activities, lagi kaming twinning sa groupings. Ay naging close din kami para kaming gulo at pace naman. One time, may assessment kaming June na malapit na. Kaya gora kaming group na 5 sa condo ko sa TAF. Naghakot sila ng mga chibog, bolak, tapos nag-FA-FA ko muna kami bago maengga. Hanggang sa nag-pass out na ang mga Mars kong iba. At eto na nga ang twister. DJ mo. Dudududun. Nagising akis kasi najijihin ako like Nagayara Falls na ampeg. Pagbukas ko ng ER, ayun na. Nabagansya ko si Oms na inaamo yung tibak ret ko habang nilalamas yung niti pirate niya. Ano naman sa Nyorna sa BFT? Bakit naman talaga? Urbog bo? Totoo ba? Tara, pag ako yun, ano what mo dyan? Siyempre, may kabaka-baka, ano Ano kailangan? Hindi, wala to. Pinupunas ko lang. Ano yan? Patingin. Ha? Nyondarit ko to Hindi, kasi gusto ko lang itry okay. Sakto naman sa iyo. Sakto. Medyo usog natin ng konti dito. Ano to? Ngitipay rot? Inidiri agad So, let's move on. So, let's move on. Diyos ko nalaglag ang pangastra ko kasi wait ko in-expect na ganun kalaki at maugat ang ngitipay rot niya. Pero kebs natin kasi baka sumutok na rin ang pantog ko. So, a case, wiwi na lang as if walang eksenang ganap. Kinabukasan, mega awkward kaming dalawa, parang may elephant in the room. Pero ang totoo, dragon in the room pala. Nagstay siya after umalis tropa namin kasi bet daw niya i-explain. Ang sabi na dala lang daw siya ng herbog, ako naman char lang. Okay lang naman, alam ko naman na hormones is real char. Eme pa siya pa ng herbog na yan. Fast, sabi niya siguro, hindi okay lang. Sana ayayin ako. Binanong pa yung sa sarili. Sana ayayin ako. So, let's move on. Fast forward, ginom-ginoma kami with mga Mars. Mga Mars ko. Mga ganun talaga name niya, kaloka. Ha? At new isang place, yun ba? Okay. Since nasa Espanya lang ang dorm ni Oms, tinawag ko siya. Pagdating niya, inalok niya ako ng mga laps at bolak ng tropa, pero habang tumatagal, hawak siya ng hawak sa legime ko. Nakaskirt aki hello. At dahil erbog na ang Merlat, binulong ko na, Oms, or papin kita. Bilis mo? Parang magkisanabi. Parang, yan, touchy. Hindi na ako sige, sabi niya, kulit talaga nito, no? Sabi na-erbogan ako 100%. So, sige, Oms or papin na napapayag no? Sabi niya, ayun, diretso kaming recto, nyogo. Check in agad, parang wala nang bukas. Another plot twist dun. DJ Mod. Pagkapasok sa room, boom! Naglip to lalap kami agad na parang Discovery Channel ng Wild Janimals Gone Wild Edition. Hinabal ko ang pansiro niya at ayun maramdam ko ang naninigas na dragon. Pinahigasa ko siya, dinala ako from Chesiro na may shuto siya na parang ahas. Pababa hanggang sa Orpap levels yung ungol ret niya parang chorus ng Ariana Grande. Bakit nag-whistle? And the breeder, just keep breeder. Kaya mas ginalingan ko talaga Nag-ala Jessie J din ako dito. Somebody got it back to you. You got it back out of your mind. Bakit nag-collab? After ng symphony sa Orpap, nirap ko ang nitipay ko sa kanya, then boom. Nag-entry ang anaconda niya sa butas kong parang karayom na pinilit lagyan ng alambre. Grabe mo, nilawayan stra ko na pero ang sikepstra ko pa rin. Pero Kerry Bell, sa kinakyan ko na lang parang roller coaster, kesyo 69, kesyo Dogeret, kesyo acrobatics, lahat ng musician, ginora namin. At ang ending, nilunok ko ang white cast niya kasi sayang ang protein. Bakit
vitamins! Kala mo talaga go, go, glow, and grow, and grow, and folds. So, let's move on. Hindi na natapos, ulit-ulit namin ginagawa yon sa parking, sa conduret, sa dorm. Literal, rampa ang libido session. Pero after ng lahat, ginost ko din siya. Kasi attach na akis hindi na healthy. Hanggang ngayon, mutual pa rin kami sa socials, pero wala na. Keber na si Merlat. Ayun ang mimabasa ng kilikili ko sa, ka-pressure ng kwento, ng story. Wala kami pick together, pero ito na lang yung photo niya. For your eyes, only Mima Sophie. Wala din naman ako masabi. Talagang burapi ka ng Bortawan. And Pesang is burapi ka. Akin na lang siya. Ba't naman ginat na naman? Gutero talaga si Sophie Red. So anyway, buhay niya yan. Ano naman. So yeah, I think hindi naman talaga siya for the interrelationship ata si Merlat. Kasi sabi niya dito, ginost ko din siya. So baka gala. So yeah, decision mo yan. And I hope na sa make sure, balak sa boy. Buhay nyo yan eh. Anong papasok ako dyan? Hindi kasi, di ba? Like, after all the something, baka hindi lang din talaga siya into, alam mo yun, may nahanap niya rin siguro yung ligaw. Parang ganon. Kasi baka yung OMS, and more on, puro nyarurot lang ang bet. Parang yun. Siguro hindi niya nakikitaan yung OMS na into commitment or something like that. Kaya parang na-off din si Merlat and everything nice. Baka ganon din. Isa din yun sa naging part. Malay ko, balak sa bunyo. Explain nyo din. Anyway, that's your decision and matatanda na kayo, bulbuli na kayo. Alam nga naman, ahiting ko kayo. So, yeah, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. The J-Mod. Yahoo! So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. So, the J-Mod. Bueno. Ba't pabontok? Bueno. So, ang ating category is BL/Libido/Kolaba/Traumata/Dilubyo. At ang kanyang titulo dito is Pera o Berna. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, aka Daddy Willard, din nangangamoy ng newsod at nangangain ng sobrang balat na may crispy fry. Fried chicken. So, let's move on. At kay DJ Mod na over naman sa Burapi ka. Please by Sabrina Carpenter. Sa Notify Satellite mo na lang to basahin, Mima, dahil mas active ako doon. Unahan ko na kayo na hindi ito wansa at pasensya na kung walang masyadong vocabs dahil nasa office ako habang ginagawa ko to. Unahan ko pa ba mag-isip ng vocabs bago magtrabaho? Kontrabida to Mel, diba? Kayo dito, buwelo. Ayun na nga, ang story na to ay sinulat ko sa office at biglang nagpalakpakan at nagtayuan ng mga ka-office mate ko at si boss. Bakit kasi nagsalon mo lakpakpi? Pasensya na rin kung medyo mahaba tong story ko, so ito na nga This happened nung August lang. Konting background lang muna na akala mo siya nang papalit sa census ng DSWD. Nakatira ako sa Pasay at nagwo-work sa isang BPO company from 8 p.m. to 5 a.m. So habang nasa biyahe ako pa uwi bilang tumaas ang temperatura ng urinic sa aking wewet kaya naisipan kong buksan ang Nynder satellite. Sakto naman may nag-chat agad sa akin at pinapunta ko siya sa isang hotel sa Pasay kung saan siya nakastay. Una pa lang ay may something na ako na-feel habang we can have us at may paging system. Kakain na! So, let's move on. Sabi niya dito, pero dahil shitty pirate na yan magiging bato pa ba? Ayun na nga, tumuloy ako at sinundo niya ako sa labyrinth. Itago na lang natin sa pangalang DC. Pagdating sa kwarto niya ay pinaligo niya ako agad dahil nga galing akong work na parabang naamoy niya na nangangasim na ako. Baho ba? Baho! So, ganon. After kong maligostra, kwentuhan muna kami saglit. At maya-maya pa maipina-orpap niya na ang kanyang shitty pirate after niyang ma-achieve ang lani niya, ay nagpahinga muna ako sa gilid at ito na ang unang Twister.
Ba't nag-ego naman ng on the rock? Ano on the rock? Bigla niyang sinabi na kung hindi ko siya bibigyan ng 6K, ay bubugbugin niya ako. Cool ba ako malala nun, ma? Tagtayuan ng mga nyulbol ko sa sobrang... Bakit nalab ako? Uy, cool ba yun na? Kasi naman pag sa nyulbol. Pwede naman kasi mga ganyan. Oo, yun o. Tumakas yung balahibo ko ganyan. Takot ako! Hindi ko alam yung gagawin ko that time, ma. Dahil wala pa namang sahod, kaya sabi ko sa kanya, baka pwede babaan na. Akala mo nanghingi ng tawad sa Divisoria. Tapos sabi niya, over naman sa ass! Siya kasi, ba't kasi pinocaps? Dilubyo na nga eh. I think, ayun yata yung parang mga scamming, something, or parang nantitrip. So, may isa akong friend din na ganyan din nangyari. Like, namujay na naman. Nakay dito. I-share ko lang, over naman. Akala mo, makukulong sa trabaho pag hindi ko pag-share ko. Tag dito, talagang inano din siya. Hindi siya pinapalabas. Ganun, buti nakataka siya and then nanghingi siya ng mga Gcash sa mga friendlet namin. Kasi parang hiningi sa kanya 10K or ganun. So, let's move on. Sobrang cool ba ako nun, ma, dahil sumisigaw siya at di rin ako makapag-video call or record dahil binabantayan niya yung phone ko habang naghahanap ako ng mahihiraman. Pinilit niya din na tingnan yung bank account ko at Gcash para malaman kung wala talagang laman at ito na nga yung pangalawang twist other. DJ Mod, ibigay mo na. Baho. Pinakita niya rin sa akin na binjurakan niya pala ako nang hindi ko alam habang umu-orpap at tinatakot ako na ikakalat niya yon kapag di ako nagbigay at kinuha niya rin yung mga ID ko. 1K and everything nice na nasa wallet ko. So over naman ako sa chat sa mga kaibigan ko. Buti na may kaibigan ako nag-send agad ng 6K sa Gcash ko. Nag-request pa siya na gawin daw sa 7 yung sisend ko sa GoTime ng kaibigan ko na para matapos na tong paghihirap ko. Nag-request. Ano ba ako? Oh my God! Oh my God! Talagang manlalamig ka nun. Nag-request pa siya na gawin daw 6-7. Add pa ng 700. Woo! Guys, mag-ingat kayo mga e-geaters ha. Mag-ingat kayo sa mga gantong eksena. Diyos ko po. Yung isasend sa GoTime ng kaibigan niya para matapos na itong paghihirap ko. Pagkatapos na inatid niya pa ako sa lobby at sa sobrang sweet niya, ma, ay muntik pa akong ma-fall. Oh, ayan. Ba't na-in-love pa talaga eh? I'm in love and the criminal. Ganun na tayo. Ba't na-in-love pa? Alam mo nang, masyagahin ka, diba? Uod ka, diba? Aburido ka, diba? Na-in-love pa siya. Muntik na ka ma-fall, ma. Agad ako nagpunta sa guard pag alis niya para tanungin kung saan ang police station. Tinanong nila ako kung bakit daw at sinabi ko sa kanila nung nangyari at maito na ang last twist other. Ma, sinabi sa akin ng staff nila na matagal na daw siyang nakastay dun sa hotel. At may nag-report na rin sa kanya dahil nawala ng 5K at $50 yung isa na rin niyang pinapunta. Pero di siya nahuli dahil walang enough evidence. Agad din naman kami nagtawag ng pulesa para mahuli siya this time. Tama na kayo, yung kilikili ko. Part ako na ikikwento yung nangyari sa Newly Station dahil masyado na mahaba tong story ko. Baka palitan ko na si Charo Santos. Ito pala ang proof of purchase ko. Ito yung screenshot yung nag-send ako sa GoTime ng pera niya for your eyes only. Oo nga, 6 book. Ayan. So, sinan sa kaibigan niya. So, hindi talaga matitrace yung names tara niya. Baka marami na talaga siya na biktima doon sa Jutel. Dapat yung Jutel na yung kumilos para may elbow na yung. Kasi kung matagal na nag-stay na, parang it's very suspicious and everything not nice. Diba? Like, anyway, mag-ingat din kayo sa mga natatok-tok nyo in social media, diba? Like, alam mo nyo yung mga pahamak, scamming, ret, andyan yan. Malapit yan sa mga ganyan. So, baka sa boy mo. Baka naman ninayaan eh. Anyway, basta mag-ingat kayo mga e-geaters sa mga I love you ko. Kasi alam nyo naman, hindi pwedeng mawala ang mga I love you ko. So, I think hanggang dito na lang sa ating last story na to. So, thank you so much for love and subaybay sa ating Nyotipay Satellite and YT Satellite. So, please watch Nyotipay YT Satellite and subscribe doon sa akin para maka 100,000 followers na ako doon. Kasi gusto ko gusto ko mag-silver bottom. Silver bottom, mga ganun. Anyway, thank you so much for sending your story. All of the above. Thank you so much for sending your story and I love you all. So don't forget to share and like and subscribe and follow and all
may social media account. Para naman, diba? Ano? Damot nyo naman. Pakadamot nyo, te. Kala mo talaga sino yung mga dito, detox ng social media. Anyway, hanggang dito na lang. So, yeah, that's all. Tama na kayo maganda yung kinikili ko. So, bye, Gitters. I love you. Bye. Bye. I'm a gold. I'm a gold. Ha. I'm a gold. Ha. I'm a gold. I wanna be. Bye. Love you.